Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga balita, panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Hirit ng prosekusyon na i-arraign si VP Sara Duterte hindi pinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte iginiit na wala pang aligasyon laban sa pangalawang pangulo na napatutunayan ang prosekusyon. Senate Impeachment Court nanindigan na 2/3 o 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte. BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio ibinalik ng Senate Impeachment Court sa BIR. Senator Rodante Marcoleta at 3 iba pa inaresto dahil sa kasong plunder. Metro News, lokal na pamalaan ng Quezon City inihayag na walang dapat ikaalarma kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa Science and Technology, analog landline phone service sa Finland tuluyan nang itinigil. Sa atin ng mga lifestyle news, isang Etruscan tomb nabili na ng gobyerno ng Italy. Ngayong petsa naman sa ating music trivia, isinagawa ang public memorial service para kay King of Pop Michael Jackson na dinaluhan ng malalaking pangalan sa music industry. Sino-sino mga dumalo dito mamaya, alamin. Balita kakaiba, cotton candy na parang balahibo ng pusa, patok sa mga cat lovers sa Japan. Oras po natin, 6:32 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa inilabas na range ng oil price adjustment ng Department of Energy o DOE, nakasaad na maaaring magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos na pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos naman ang maaaring aumento sa kada litro ng kerosene. Ang presyo naman ng kada litro ng gasolina ay maaaring bumaba ng 1 peso and 75 centavos o tumaas ng 25 centavos. Samantala, umaasa naman si Energy Secretary Sharon Garin na magiging stable na ang domestic fuel prices ngayong bumaba na ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa $80 per barrel. Samantala, DSWD naka-high alert sa pagpasok ni Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Gina Mape sa detalye. Handang-handa na ang Department of Social Welfare and Development sakaling makapasok na sa Pilipinas ang Bagyong Inday. Inaasahang mamayang gabi hanggang bukas ng umaga ay nasa PARNA o Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakamonitor ang disaster response units ng kagawaran sa posibleng epekto ng bagyo sa mga rehiyon. Handaan niya ang DSWD upang mapabilis ang distribusyon ng mga ayuda o relief goods sa mga tatamaan ng bagyo. Nalaman sa opisyal na mayroong 4.775 million family food packs ang nakaantabay sa buong bansa, kabilang dito ang mga ready-to-eat at non-food items. Paalala ng DSWD sa mga mamamayan na tiyaking ligtas ang kanilang sarili at pamilya, lalo na ang mga naninirahan sa Batanes na isa sa pangunahing tatamaan ng bagyo.
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinasura ni impeachment presiding judge Senator Francis Chis Escudero ang kahilingan ng prosekusyon na magkaroon ng arraignment kay Vice President Sara Duterte at basahin ang bawat articles of impeachment. Bago ilahad ang opening statement ng prosekusyon, hiniling ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na isa-isang basahin ang 4 na articles of impeachment at magpasok na ng plea para rito matapos mabigong dumulo sa unang araw ng impeachment trial ang pangalawang Pangulo. The prosecution respectfully moves for the reading of the 4 articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, this is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor, the last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer. There should be an entry of plea of not guilty. Ay mariin namang tinutulan ng defense team sa pamumuno ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison at iginiit na walang nakasaad sa Senate Rules of Impeachment tungkol sa arraignment at bagaman hindi dumalo ng personal si VP Sara ay nasunod naman nito ang lahat ng nakasaad na alituntunin kabilang na ang pagkakaroon ng kinatawan mula sa kanyang legal counsel at paghahain ng kanyang tugon. I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Kinatigan ni Escudero ang depensa at iginiit na maituturing ng nabasa na at nailagay na sa records ang articles of impeachment nang mai-refer ito ng Senate's Committee on Justice at ang paghahain ng not guilty plea ay gagawin lamang kung nabigo ang pangalawang Pangulo na maghain ng kanyang tugon. Samantala, Senate Impeachment Court iginiit na hindi pwedeng piliting humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ang detalye na balita mula kay Conde Batak. Nilinaw ng Senate Impeachment Court na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis laban sa kanya. Paliwanag ng tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol, labag sa right against self-incrimination kung pipilitin ng pangalawang Pangulo na personal na paharapin sa impeachment trial. Bukod dito, wala ring pangangailangan para paharapin ang ikalawang Pangulo dahil sapat na nirerepresenta siya ng kanyang mga abogado. Tama po. Cannot be compelled to attend. One, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin nung answer niya po na final. Unless voluntarily she will come. Yeah, it's up to her po. Wala pong magagawa ang sino man para pilitin siyang pumunta. Matatandaang kinatigan ng impeachment court ang argumento ng depensa matapos na hilingin ng panel of prosecutors na babasahin isa-isa ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara kung saan kailangang humarap ito at personal na sumagot.
Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nanindigan naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat ay naaayon sa batas at konstitusyon ang pagsasagawa ng impeachment proceedings. Sa opening statement ng depensa sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison, iginit nitong ang Senado bilang impeachment court ay may pananagutang tumanggap at magsuri ng mga ebidensya bago magpasya kung nararapat bang mahatulan o mapawalang sala si VP Sara. Binigyan din ni Sison na may nalabag sa konstitusyon ng impeachment case ni VP Sara nang magsagawa ng mini trial ang House prosecutors. Inilarawan din ni Sison ang mga pagdinig ng komite ng Kamara bilang isang malawakang fishing expedition at iginiit na lumampas ang komite sa itinakdang papel nito sa ilalim ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagtitimbang ng mga ebidensya bago pa man umabot sa Senado ang kaso. Nanindigan din ng defense team na nananatili ang presumption of innocence sa Vice Presidente dahil wala pa ni isa sa mga alegasyon ang napatutunayang totoo ng prosecution. Mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. Yan po ang bahagi ng opening statement ng defense team sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison. 774 Balita Ngayon. Sa iba pa natin mga balita, linaw ng Senate Impeachment Court ang threshold ng boto na kakailanganin para magkaroon ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na susundin ang nasa konstitusyon kung saan 2/3 mula sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Senado ang kakailanganin para makonvict ang Vice Presidente o 16 na boto mula sa 24 na senador. Iginiit pa ng Presiding Officer na sang-ayon man sila o hindi ay kailangan nilang sumunod sa nasasaad sa konstitusyon. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. Ikinatuwa naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang paglilinaw na ito sa bilang ng botohan ng bawat articles of impeachment, subalit umapela ito sa impeachment court na payagan sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na makalahok sa diskusyon ng impeachment. Naniniwala si Cayetano na kung papayagan ang mga nabanggit na senador ay makadaragdag ito sa integridad ng impeachment proceedings. So kahit gawin to ni Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila. That's my personal view. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President. Yan po ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, request na makalahok sa impeachment trial sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, isang malaking kalokohan. Grace Mariano sa report. Malaking kalokohan para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang pagnanais ni Senator Alan Peter Cayetano na makalahok sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon nito ni Sandanya sa motion ni Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hilingin ang partisipasyon ni Marcoleta at Estrada sa impeachment trial. Diin ni Sandanya walang kredibilidad na maging judge ang mga mismong lumalabag sa batas.
Punto pa ni Sendanya, kung papayagan ng apela ni Cayetano ay paano ang magiging outfit ni na Marcoleta at Estrada sa paglilitis, kung magsusuot ba sila ng uniforme ng kulungan o robes ng mga senator judges. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ibinalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Senador Chis Escudero, walang lawful order mula sa korte para ma-turn over sa Senado ang naturang selyadong kahon at hindi pa naman ito ini-offer bilang ebidensya at hindi pa rin namamarkahan. Sinabi ni Escudero na hihintayin ng Impeachment Court kung may mosyon na ihahain ang alinman sa prosekusyon o depensa para sa pag-i-issue ng sabina ng naturang BIR box. This box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered. Samantala, iginitama ni Escudero na dapat talakayin sa harap ng publiko ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC records ni VP Sara. Ito'y matapos tanungin ni Senador Judge Erwin Tulfo kung maaari bang talakayin ang AMLAC records ng Vice Presidente sa executive session dahil sa bank secrecy law. Gate ni Escudero, dapat na ipresenta ito ng magkabilang panig sa impeachment court at hindi sa executive session. At ang desisyon kung isa sa publiko ito ay ibabatay sa idalatag na oral arguments ng prosekusyon at depensa. Samantala, Vice President Sara Duterte pinayuhan ng palasyo na isabuhay ang sariling payo at sa impeachment court magpaliwanag. Chanel Salazar sa report. Inamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na isabuhay ang sarili nitong payo na pairalin ng batas at huwag ang personal na opinyon sa usapin ng impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung naniniwala si VP Sara na dapat sa impeachment court ipaliwanag ang lahat, doon din umano ito dapat magpaliwanag at sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa ni Castro, hindi makatutulong sa paglilinis ng pangalan ng Vice Presidente ang pahayag nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagbibigay ng komento sa labas na impeachment court. Buwelta ito ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na walang halaga ang pananaw ni Pangulong Marcos na mas makabubuting humarap siya sa impeachment court upang personal na sagutin ng mga alegasyon. Iginiit din ng Vice Presidente na ang opisyal ng gobyerno ay dapat umiiwas sa pagbibigay ng personal na opinyon at pairalin ng konstitusyon at mga katotohanan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. May salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang mga tampok na balita, inaresto sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kinakaharap nitong kasong plunder o pandarambong. Ang pagkakadakip kay Marcoleta ay kasunod ng paglalabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Gayon din sa kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Nag-ugat ang kaso sa pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2025 elections habang siya ay nagsisilbi pang mambabata sa Kamara. Hindi rin ito dineklara ni Marcoleta sa isinumite niyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Samantala, hawak na rin ng mga otoridad sila Defensor, Espiritu at Viray. Samantala, dating Congressman Mike Defensor at iba pang kapwa-akusado hindi makakatikim ng VIP treatment. Detalye ay hahatid ni Angel Garcia. Iniyak ng Department of Interior and Local Government na wala magiging espesyal na pagtrato sa piitan para kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray kahapon na ipasok sa Quezon City Jail Male Dormitory
ang mga akusado matapos isailalim sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay na kanilang kinakaharap na kasong plunder na walang piyansa. Git pa ng DILG na lahat ng PDL na nasa kustudiya ng BJMP ay tinatrato alinsunod sa umiiral na batas at itinatakdang custodial procedures. Binigyan din pa ng ahensya na walang sinumang PDL ang bibigyan espesyal na pagtrato at mananatiling patas, profesional at walang kinikilingan ang pagpapatupad ng batas. Samantala, nananatili naman sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta habang isinasagawa ang medical check-up dito. Sakaling matapos ng mga lab test ay tsaka lamang ibabalik muli sa Sandigan Bayan si Marcoleta. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 9 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, lokal na pamalaan ng Quezon City inihayag na walang dapat ika-alarma kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang dapat ika-alarma sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang lahat ng reported cases ay may mild lamang na sintomas at walang ebidensya na may malalang sakit. Mula May 21 hanggang June 10, nakapagtala ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng 23 confirmed COVID-19 cases. Ngunit tumaas ito sa 84 cases mula nitong June 11 hanggang July 1. Ayon naman sa CESD, lahat ng pasyente ay nakaranas ng influenza-like symptoms gaya ng lagnat, ubo at colds. Iginit naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na patuloy nilang minomonitor ang datos at ang pagbibigay ng medical interventions sa mga pasyente. Ako po si Jo Nabakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 42 centavos. Nasa 70 pesos and 28 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound naman ay nasa 82 pesos at 2 centavos. Ang palitan po ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 36 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 6, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 49, 4, 25, 55, 18, at 42. Muli ang winning number combinations ay 49, 4, 25, 55, 18, at 42. Mayroon itong jackpot prize na 63,065,055 pesos and 92 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 3, 36, 6, 32, 16, at 45. Muli, ang winning number combinations ay 3, 36, 6, 32, 16, at 45 na may jackpot prize na 15 million pesos. Narito naman ang jackpot estimates mamaya sa Lotto 642. 10 million pesos. Super Lotto 649, 60 million pesos. At 128 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio.
Science and Technology. Science and Technology. Ngayon naman, analog landline phone service sa Finland tuluyan ng itinigil. Narito ang detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Opisyal nang tinapos ng Finland ang paggamit ng analog landline phone calls makalipas ang halos 150 taon na pinakabagong hakbang ng bansa sa kanilang transisyon patungo sa makabagong digital infrastructure. Sumunod lamang ang Finland sa mga bansa gaya ng Estonia, the Netherlands, Norway at Spain na nauna nang nagpatupad ng ganitong pagbabago. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga bansa sa mundo ay lumilipat na sa paggamit ng fiber optic cable na kayang sumuporta sa parehong serbisyo ng internet at voice calls. Nagsimulang mag-operate ang fixed line network ng Finland noong 1880s, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong nilamon ng digital revolution at ng pag-usbong ng mobile technology. Ang Elisa na huling major telecom operator sa bansa na nag-ooperate ng fixed line copper wire network ay nagmarka ng pagtatapos ng serbisyo sa pamamagitan ng isang huling tawag sa pagitan ng kanilang CEO na si Topi Manner at Jarkko Sarimaki, ang head ng Finnish Transport and Communications Agency. Sa kanilang huling pag-uusap, binalikan ng dalawa ang kanilang mga alaala sa paggamit ng landline at tinapos ang tawag sa pamamagitan ng pagbibitiw ng salitang kulimin o nangangahulugang hanggang sa muli. Sa ngayon, tanging mga local operator na lamang ang magbibigay ng limitadong landline plans para sa mga lokal na tawag sa Finland. Manatiling may kaalaman sa gamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4. Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang Etruscan tomb nabili na ng gobyerno ng Italy. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Formal nang inilagay sa isang permanenteng exhibition sa National Etruscan Museum of Villa Giulia sa Rome, Italy, ang isa sa pinakamalagang natitirang sinaunang artwork ng Etruscan, ang Francois tomb, matapos itong bilhin ng pamahalaan ng bansa sa halagang 15 million euros o mahigit 1 billion pesos. Ang Francois tomb na natuklasan noong 1857 sa sinaunang lungsod ng Volchi ay naglalaman ng mga fresko na ipininta noong 340 hanggang 320 BC na nagpapakita ng mga tagpo mula sa Greek mythology at kasaysayan ng mga Etruscan. Ayon kay Museum Director Luana Toniolo, ang Francois tomb ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng archaeology dahil ipinapakita nito ang buhay ng mga pamilya, bayani, Diyos at mandirigma ng Etruscan civilization, kabilang ang kanilang natatanging interpretasyon sa mga kwento ni Homer. Nagbibigay rin ng mga fresko ng pambihirang pananaw sa ugnayan ng mga Etruscan at sinaunang Rome, kabilang ang mga eksenang naglalarawan sa pakikipagdigma ng mga Etruscan sa mga karibal na lungsod at sa sinasabing nag-iisang umiiral na larawan ng isang hari ng Rome. Bilang bahagi naman ng pagbubukas ng exhibition, nagpahiram ang ilang museo sa Europa ng mga sinaunang artifacts na dating bahagi ng Francois tomb upang muling maipakita mga ito kasama ng mga fresko sa unang pagkakataon matapos sa mahigit 160 taon bunga ng malawak na pandaigdigang pagtutulungan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa naman po ay isinagawa ang public memorial service para kay King of Pop Michael Jackson na dinaluhan ng malalaking pangalan sa music industry. Kung sino-sino mga dumalo dito, kilalanin natin sa Music Trivia mula kay Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 7, taong 2009, isinagawa ang isang public memorial service sa Staples Center sa Los Angeles para kay King of Pop Michael Jackson na pumanaw noong June 25, 2009. Dinaluhan ng nasa halos 20,000 katao ang makasaysayang pamamaalam sa King of Pop sa naturang arena. Live din na nakabroadcast ang naturang public memorial service kaya napanood ang milyong katao sa buong mundo. Hindi man inaasahan ngunit nasilayan ng mga dumalo sa public memorial service sa arena ang saradong solid bronze, 14-karat gold-plated casket ni Jackson. Dumalo ang mga kapatid ni Michael Jackson na sina Janet, Jermaine, Sheila at Marlon Jackson na mas kilala bilang ang The Jackson 5. Ngayon din ang nooy 11 taong gulang pa lamang na anak niya na si Paris Jackson. Ilan naman sa mga nagtanghal upang magbigay pugay sa legendary singer-songwriter ang ilang mga international stars gaya nina Smokey Robinson, Mariah Carey,
Queen Latifah, Lionel Richie, John Mayer, Stevie Wonder at Jennifer Hudson. Ilan sa mga umawit sa memorial service sina Mariah at Paulette McWilliams para sa I'll Be There na isa sa #1 single, kapwa ng The Jackson 5 at ni Mariah. Binasa naman ni Queen Latifah ang We Had Him na isang tula na isinulat ni Maya Angelou. Inawit naman ni Jennifer Hudson ang Will You Be There habang nag-perform din sina John Mayer, Lionel Richie, gayon din na iba pang guest na inawit ang We Are The World o Heal The World. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, ikaw ba partner, cat lover ka ba? Somehow, mas lamang ang dog sa akin. Oo, nako. Sa Japan kasi talagang yung mga mamamayan doon ibang level yung pagiging cat lover. Kung dito sa Pilipinas marami na yung nahihilig sa pag-aalaga ng pusa, sa Japan pala parang mas sila, mas matindi yung pagiging cat lover nila. Kaya naman hindi nakatakataka na dinarayo po ngayon sa Yokohama ang isang dessert na parang balahibo ng pusa. Tinatawag po itong Delicious Cat Fur na ginawa ng Nekoichi, isang cat products and supplies company. Ang produkto po na ito ay dinisenyo upang magmukhang tunay na balahibo ng isang calico cat na isa lamang cotton candy. Marami ang nahuhumaling sa dessert na ito dahil bukod sa matamis na lasa na mabilis na natutunaw sa dila, ay mayroon itong nakatagong popping candy sa loob na pumuputok sa bibig habang inunguya na nagbibigay ng kakaibang texture sa bibig. Pero nagpaalala naman ng kumpanya na ang cotton candy ay ginawa para lamang sa mga tao at bawal ipakain sa mga pusa. Ang Delicious Cat Fur ay nilabas noong May 30, 2026 at eksklusibong mabibili sa Nekoichi Store sa Lalaport Shopping Center sa Yokohama sa halagang 980 yen o 372 pesos. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes. At bago tayo magtapos partner sa ating balitaan, bigay muna natin ano ba ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday. Yun, ating katanungan po ngayong araw ng Martes, mas mainam ba kung dumalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte at alin sa prosecution at defense panel sa tingin ninyo ay nakapuntos po sa unang araw ng naging paglilitis? Sino ba yung naka 1 point na? Yung prosecution ba or yung defense panel? Yep. So yan po yung ating pag-uusapan mamaya sa ating pong programa, ang Opinion Mo, Opinion Ko. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, July 7, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita